Sa chicken farming, isa ka rin ba sa mga nagre-reklamo na yung Rhode Island Red mo or Black Australorp or Decal Brown ay 8 buwan na ang edad pero di pa rin nangingitlog? Marami akong nababasa sa mga FB groups na ganyan ang sinasabi. Ngayon, pagtanong, sa ilang libong mga manok na dumaan na sa kamay ko at sa ilang taong ko ng experience sa pagmamanok, naka-experience na ba ako ng literal na 8 buwan na hindi pa rin nangingitlog? Wala pa akong inalaga ang manok na nagliteral na 8 buwan ng edad at di pa rin nangingitlog. Nangyayari lang yung kapag lalaking manok ang pinag-uusapan. Na? Pero kung babaeng manok yan, regardless kung Black Australorp yan, Decal Brown, Rhode Island Red, Buff Orpington, Standard Cornish, Barred Plymouth Rock, Americana, native, walang ganon. Walang buwan na, hindi pa nangingitlog. So ito yung tanong ko ngayon. Ikaw ba yung nag-alaga mula sisiw dun sa sinasabi mong 8-month-old na inahin? Or nung binili mo siya, sinabi sa'yo ng sinabi ng seller sa'yo na, oh boss, 7-month-old na yan. Next month, 8 months na yan. Ganun ba yung sinabi sa'yo? Ngayon, kapag ganun ang sinabi, at wala namang problema sa pangangatawan niyang manok na yan, hindi rin sobrang payat, hindi rin sobrang taba, katamtaman, more likely hindi talaga 8-month-old yan. Pagka ganun, no? Maaaring less than 8-month-old, maaaring paretirado na, unfortunately. No? Kaya may nirelease nga akong video na kailangan i-check nyo yung pagitan ng sipit-sipitan ng mga babaeng manok na binibili ninyo. Kung gusto nyo yung dumalaga pa lang, kailangan ng pagitan ng sipit-sipitan, yung wishbone niya, dapat 1 daliri or even less. The moment na nagdalawang daliri yan, lalo't higit kung 3 daliri na pagitan yan, naglalabas na yan ng medium to large eggs, large sized eggs. No? O kaya naman 4-cal na yan, subject for calling na. So, pangalawa, in-applyan mo ba ng tipid tips yung manok mo? Kasi, magbi-build up ang fat sa katawan ng manok kung halimbawa puro darak yan. Kahit pakainin mo yun ng darak hindi naman yan talagang mag-shrink ang laman. Yun nga lang, magiging fatty ang katawan niya. Yung protein na kinakailangan niya to produce egg, kulang. Kaya kung hindi mo alam yung history, kung halimbawa, pinapa-analyze mo yung manok mo sa akin, inahin mo, nung hinawakan ko, bibilugin naman. No? Hindi naman sobrang talim ng pitso niya. Hindi rin naman sobrang bilog na parang bola. No? Katamtaman. Dahil hindi ko alam na lumaki pala yan sa darak. Puro darak, dahon ng Madre de Agua, tinadtad na kangkong sa abandonadong fish pan sa likuran, or tinadtad na repolyo galing palengke, carrots, etc. Kulang yan sa crude protein. No? Kaya struggling siya sa pagde-develop ng egg. Yung itlog kasi, ang itlog, yung laman ng itlog kasi yung shell, calcium yan Yung loob ng itlog, yung laman niya, yun ang made up of protein. Kung kulang sa protina, yung pagkain pinapasok ng manok mo, baka hindi niya ibigay yung supposed na egg productivity na kailangan niya sanang ibigay sa iyo. So, as far as my breeders are concerned, hindi ko yan ina-applyan ng tipid tips. Kung bigyan ko man yan ng gulay, bigyan ko man yan ng Madre de Agua, on top yon doon sa sukat ng commercial feeds na kailangan nilang kainin kada ulo, kada araw. Hindi tipid tips, hindi ko ina-applyan ng tipid tips. Ang ina-applyan ko ng mga tipid tips is yung mga native ko doon sa farm, yung mga pang personal lang namin, yung mga for-calling na pero ayaw kong ipakatay na kaagad, nire-release ko muna dun sa ranging area. Yun, ina-apply ko ng tipid tips. Pero yung mga breeders na taga-produce ng pera, taga-produce ng mga sisiw na pinapalaki at binebenta, walang tipid tips yun. Pangatlo, hindi ba naglulugon yung mga manok? Kasi kahit na sabihin natin 1 taon na yan, walang problema sa housing, walang problema sa feeding,
walang problema nung sila ay lumalaki dun sa brooding, tsaka sa growing stage nila, walang problema doon. Kung naglulugon naman yan, maapektuhan talaga yung kanilang egg productivity. Maaaring humina or totally hindi muna sila mangitlog. Dahil yung balahibo nila, ang regrowth ng kanilang feathers na gawa din sa protina, no? Yun ang priority ng kanilang katawan. Patubuin muna yung balahibo, hindi yung pagbuo ng itlog. So, mayroong order of succession yan. Hindi po pwedeng unahin mo muna yung itlog, pabayaan mo muna siyang panot. Hindi po pwede yun. No? Uunahin muna yung regeneration ng balahibo bago yung production ng itlog. No? So ano pa? Pero ang hinala ko, nangyayari yan dahil nung binili nyo, sinabi na nagbenta ganito edad pero hindi pala. Ay, yan ang disadvantage ng bumibili ka na ng may edad na manok sa isang breeder farm na hindi ka pita-pitagan ng credibility. No? So kailangan do your due diligence pa rin sa pagkakanvas sa mga kung saan kayo bibili. Interviewin nyo yung mga may-ari, yung mga farm managers. Kung ako halimbawa, tumawag kayo kay Alpha Adventure Farms, ako makakausap nyo. You test my knowledge, no? Interviewin nyo ako. Kayo mahihiya. Kapag quiz bee nyo ako kung gusto ninyo, parang quiz bee, bigyan nyo ako ng 10 taong tanong na technical. No? Expected ko naman na yun, no? Na susukatin ng buyer yung katalinuhan ng may-ari ng farm or yung nagpapaalaga or nag-aalaga mismo. Kasi yun din ang reflection. Kung gaano kahusay, kaalam ang nag-aalaga o may-ari ng farm, somewhat reflection yun kung paano lumaki yung mga bibili niya sa iyo. No? So ganun dapat. Pangapat, although hindi naman kailangan, minsan may nababasa ako, kaya hindi yan nangingitlog kasi walang kasamang rooster. Kahit na anong breed ng manok, kahit walang kasamang lalaking counterpart niya yan, mangingitlog pa rin yan. Hindi naman yung similya ng lalaking manok ang nagpapaitlog sa inahing manok Mangingitlog pa rin yan. Kung walang kasamang lalaki yan, hindi nga lang fertilized. No? Hindi pwedeng i-incubate yun dahil hindi siya mabubuo. Hindi yan magkakaroon ng embryonic development. Walang similya kasi. No? Pero mangingitlog yan. Basta nasa tamang physical and sexual maturity yung inahing manok, tama ang feeding program, tama lahat ng mga programa sa pag-aalaga ng manok, imposibleng hindi yan mangitlog kapag umapak ng 8 months. No? Yung mga purebred, 6 to 8 months. Yung mga hybrid, 4.5 months. Yun yung earliest nila na pangingitlog. Yung mga hybrid. Okay? So, yun lang. Naisipan ko lang na pagkwentuhan natin yan kasi may nabasa ako sa mga FB groups na nagtatanong. 8-month-old na daw yung Rhode Island Red Hens niya pero hindi pa rin nangingitlog. So, check nyo muna kung talagang 8-month-old ba yan. Check nyo yung kanilang kinakain. Baka naman magandang pangangatawan pero kulang pala sa crude protein. Yung kinakain nila. Pangatlo, hindi ba sila naglulugon? Makakatulong kung meron kayong lighting program. 4 na oras kada araw, no? Pwede nyong sindihan yung LED na warm white. Alas 2 ng madaling araw, magsha-shut off ng 6 AM or pwedeng 6 PM, mamamatay ng 10 PM. May nabibili naman na switch na automatic na po program nyo para hindi nyo kailangan gumising ng alas 2 ng madaling araw and then gigisingin alas 6 para patayin or maghintay hanggang alas 10 ng gabi para i-shut off yung ilaw, turn off rather. May nabibili namang na ganun. So, yun lang. Marami pa akong mga previous videos na patungkol dito sa pangingitlog ng mga inahin nating mga manok. Panoorin na lang ninyo yon. Pero kung gusto ninyo ng nakasalansan yung discussion, yung pagtuturo,
mag-register na lang kayo doon sa chicken farming seminar ni Alpha Adventure Farms. No? At least nasa tamang chronological order yung discussion doon. Hindi kagaya sa mga YouTube videos ko sa YouTube channel, labo-labo yan. Minsan may video na tungkol sa sisiw, kinabukasan puro na yan sa pagkakal, kinabukasan balik sa sisiw, kinabukasan na naman, kambing na naman. No? At least kapag chicken farming seminar, nasa tamang pagkakasunod-sunod. No? Mula itlog, i-incubate, mapipisa, palalakihin, hanggang sa mangingitlog na rin siya. So nakasalansan ng maayos. Nasa description ng video yung link kung saan magre-register. So this has been JC De Guzman of Alpha Adventure Farms.